Kabanata 181. Lubahay. Hinimok ni Selena ang maliit na tinapay para matulog, gumawa ng isa pang maskara, at matutulog na sana ng mahimbing, nang biglang nag-flick ang screen ng telepono at may tumawag. Caller ID. Ning Yaohua. Pinaikit ni Selena ang mga mata, saka naglakad papunta sa balcony at ikinonekta ang telepono. Hoy, hoy, hindi ka ba marunong tumawag ng tatay? Paano ang tungkol sa iyong pagpapalaki? Sigurado ka bang gusto mong makipagtalo ulit sa akin sa isyong ito? Sana wala ka sa pamilya Ning, pero nasa katawan mo ang dugo ng pamilya natin Ning, kahit anong pilit mong burahin. Yung mga karumal-dumal mong ginawa sa labas ay sa pamilya din namin ng Ning. Mukha. Hey, ang maruming ginawa ko. Si Susie na naman ba? Si Susie pa ba ang nagsasalita tungkol dito? Ito ay pinag-uusapan sa lahat ng dako sa internet ngayon. Isa kang ahas at alakdan, hindi ka nagsisi, at, pinag-aalaga ka pa ng iba, hindi ka nahihiya bagkus ay nagmamalaki, nagpapakita sa harap ng mga tao kahit saan. Huwag mong sabihin na nagkamali ulit ako sa'yo. Ilang araw na akong may naghihintay sa iyo sa labas ng apartment mo at hindi kita nakitang bumalik. Sa halip, sabihin sa akin kung saan ka nakatira sa mga araw na ito. Saan nanggaling ang pera? Binabalaan kita Selena, bibigyan kita ng huling pagkakataon, bumalik ka kaagad at humingi ng tawad kay Susie. Isa pa, nagayos ako ng seryosong trabaho para sa iyo. Sa Singapore branch, nakabok na ang air ticket. Mag-impake ka na at aalis ka kinabukasan. Panipi. Hey, ipinatapon ko siya minsan 5 taon na ang nakalilipas, at talagang gusto ko siyang ipatapon muli pagkalipas ng 5 taon. Sinabi ni Selena ang bawat salita, Chairman Ning, dumadaloy nga sa katawan ko ang dugo ng pamilya Ning, pero hindi mo ako tinuruan ng isang araw maliban sa pag-donate ng sperm, kaya nahihiya ako at itinapon sa Pacific Ocean, at hindi mo oras na pag-usapan ang tungkol sa akin, lalo na ang iyong pagkakataon na makialam sa buhay ko. Selena, mapangahas ka, pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan ng pagkagalit sa akin. Ikaw. Diretsong ibinaba ni Selena ang telepono, hinaranggan ang dumadagandong na tunog mula sa kabilang dulo ng telepono. Sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay hindi pangkaraniwang mapayapa, walang galit, pagkabigo, o kalungkutan. Selena, isang mahinang tawag ang biglang dumating sa tabi niya. Lumingon si Selena at nakita si Daniel na nag-aalalang nakatingin sa kanya sa balcony na katabi. Biglang sinabi ni Selena, Daniel, hindi ka pa natutulog. Naglakad si Daniel sa gilid ng bukunaheng malapit sa kanya, lumabas ka at tingnan kung narinig mo ang tunog mula sa balkonahe, ayos ka lang ba? Nagkibit balikat si Selena gaya ng nakagawian, ayos lang, ang mga tawag ni Ning Yaohua sa telepono ay palaging pare-pareho ang set ng mga salita, bibigkasan ko sila. Hindi masyadong magaling si Daniel sa pag-aliw sa iba, sa kabilang balcony, inabot niya at hinimas ang ulo niya, huwag kang malungkot. Ngumiti si Selena, kalmado ang mga kilay at mata sa ilalim ng liwanag ng bituin, hindi ako malungkot. Sa mundong ito, ang makakasakit sa atin ay ang mga taong binigyan natin ng pagmamahal, at kung gaano tayo nag-aalaga, mas masasaktan tayo. Pero ngayon, hindi na ulit ako masasaktan. Dahil wala nang pakialam. Ang oras na iyon sa ospital ay ang huling pagkakataon na naawa siya sa mga taong iyon, at hindi na niya ito gagawing muli. Sige, matutulog na ako. Kailangan kong gumising ng maaga bukas. Magandang gabi. Kumaway si Selena sa kanya. Bumangon ka ng maaga. Walang gagawin bukas, matutulog ka pa. Kailangan kong gumising ng maaga para mag-grocery. Anong ginagawa mong grocery shopping? Naguguluhan si Daniel. Siyempre nagluluto. Nangako ako na magluluto ako ng pagkain para sa inyo ni Rick noong nakaraan, ngunit hindi ko pa ito ginagawa hanggang ngayon. Ang iyong kalusugan ay mas mabuti, huwag magmadali sandali. Hindi nakakapagod ang bumili ng gulay at magluto ng pagkain, at nagkataon na bukas ay libre, kaya naayos na. Sa pamamagitan ng paraan, tandaan na kumain ng mas kaunti bukas ng umaga at mas maraming tiyan. Talagang gugustuhin mong magkaroon ng dagdag na tiyan. Nang makita ang mapagmataas na ekspresyon ng dalaga, bahagyang ngumiti si Daniel, okay. Kabanata 182. Maaga ng madaling araw. Nagsuot si Selena ng light pink na mahabang damit,
Ipinarace sa puting mababang takong na sandals, at naglagay ng nakakapreskong light makeup. Ang kanyang mahaba at natural na kulot na buhok ay itinuwid at nakasabit sa kanyang mga balikat, na ang pink na puso ay nasa pagitan pa rin ng kanyang mga templo. Hairpin. In short, mukha siyang napakabuting asawa at ina. Si Daniel, na nakaupo sa sofa at nagbabasa ng dyaryo, ay bahagyang natigilan nang makita siya, ang katawan mo. Kung hindi niya kailangang pumunta sa anumang espesyal na okasyon, kadalasang nagsusuot si Selena ng simple at magaan na estilo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nakasuot ng ganito, isang babae. Tuwang-tuwang tumalon si Selena sa kanya, paano na? Mukha bang may asawa na? Tumingin si Daniel sa kanya, ang liwanag sa kanyang mga mata ay may malalim na kahulugan, ito ay halos magkatulad. May asawang asawa. Ang ganda talaga ng apat na salita. Hoy, buti naman. Sa ganitong paraan hindi ka kakatayin kapag pumunta ka sa palengke ng gulay. Tumanggaw si Selena bilang kasiyahan, kung gayon ay pupunta ako. Akmang hahakbang na siya ay hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Muli siyang niyakap ng maliit na tinapay. Napatingin si Selena sa kanyang leg pendant na natataranta. Honey, bakit ang aga mong nagising? Kinusat ni Rick ang kanyang inaantok na mga mata, iniunat ang kanyang mga braso, at sumenyas ng yakap. Walang choice si Selena kundi sunduin siya, mag-grocery lang ako, babalik ako. Nakayakap pa rin ng mahigpit ang maliit na bun sa leeg niya. Pwede ba akong sumama sayo? Sa pagkakataong ito, nagtanong si Daniel sa gilid. Napakurap si Selena, Oy, pupunta rin kayo. Isama mo na lang si Rick na mamasyal, sabi ni Daniel. Masigla ring tumango ang maliit na bun sa gilid. Napakamot ng ulo si Selena, syempre pwede. Ito ay isang lugar tulad ng isang palengke ng gulay, at ito ay maaaring medyo magulo. Hindi ako nagpunta sa isang supermarket, ngunit isang malaking palengke na medyo malayo. Ang mga sangkap doon ang pinakasariwa. Okay lang, tara na. Ibinaba ni Daniel ang dyaryo at kinuha ang susi ng sasakyan. Kaya ang one-on-one trip ni Selena ay naging threesome na may little bun at big bun. Garahe sa ilalim ng lupa. Nakatingin sa hanay ng mga nakasisilaw na mamahaling sasakyan, napalunok si Selena, lalo na nang makita ang kanyang lalaking Diyos na si Xiaobei. Nang makitang matamang nakatitig si Selena sa puting Bugatti supercar, nagtanong si Daniel, ay drive mo ito? Bumalik sa katinoan si Selena at mabilis na umiling, hindi naman. Pupunta lang kami sa isang palengke ng gulay, anong kaguluhan sa pagmamaneho ng supercar? Gusto mo ba ng low-key? Saglit niya itong sinulyapan, ngunit wala talaga. Paano kaya nagkaroon ng? Tumanggaw si Daniel, oo. Pagkatapos magsalita, hindi ko alam kung anong switch ang pinindot, at isang itim na kotse ang inilabas mula sa isa pang compartment. Ito ay isang family scooter na may presyong humigit kumulang 500,000, at ito ay tila bago. Paulit-ulit na tumanggaw si Selena, ito ay isang magandang kotse. Gayunpaman, bakit nagkaroon ng ganitong out of place na sasakyan si Daniel dito? Mukhang nakita ni Daniel ang tanong niya, at ipinaliwanag niya, inihanda ito para sa iyo noong una kang pumunta rito, ngunit hindi mo ito pinaandar. So ito ang scooter na inihanda ni Daniel para sa kanya noon. Sa pagtingin sa bahagyang malungkot na ekspresyon ni Daniel, naramdaman ni Selena na parang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, at mabilis na ipinaliwanag, iyon ay dahil mas maginhawa para sa akin na sumakay sa subway, at walang mga traffic jam. Nang matapos ang pagsasalita ay dali-dali niyang iniba ang usapan, tara na, ang magagandang produkto ay mapipili pa ng iba. Makakaapekto ito sa aking pagganap sa oras na iyon. Kabanata 183. Habang nagmamaneho ay binuksan ni Selena ang bintana ng sasakyan, bahagyang malamig ang simoy ng hangin sa umaga, napaka-komportableng umihip sa kanyang mukha, at napawi din nito ang nakakulungmod nitong mga nakaraang araw. Binuksan ni Daniel ang radyo, at umalangaw-ngaw ang malambot na musika mula sa sasakyan. Ang lobo ng pagtatapat ay hinaypan sa kabila ng kalye na nakangiti at lumilipad sa kalangitan. Sabi mo medyo mahirap kang sundin at gusto mo na akong umalis. Hindi mo kailangang pumili ng pinakamahal na regalo, ang mga nahulog na dahon lamang ng Champs-Élysées. O gumawa ng isang romantikong petsa na hindi natatakot na sirain ito.
Pag-aari mo, nasa iyo ang buong mundo. Mahal, ang pag-ibig sa iyo ay naging matamis at madali mula noong araw na iyon. Huwag mong pabayaan ang mata mo, baby. Sinasabi ko, ang himig ng kantang ito ay napakatamis, maliwanag at magaan tulad ng tag-araw, ngunit palaging may kakaibang nararamdaman si Selena kapag pinapakinggan ito. Halatang lalabas lang para bumili ng pagkain, bakit parang date? At ang lyrics, para sa ilang kadahilanan, palagi siyang nagi-guilty kapag naririnig niya ito. Makalipas ang kalahating oras, sa napakaselang kapaligiran, sa wakas ay nakarating na ako sa palengke ng gulay. Kailangan ko bang bilhan ka ng maskara? Nag-aalalang tanong ni Daniel. Para hindi maistorbo, hindi na niya hinayaang sumunod sa kanya ang bodyguard sa pagkakataong ito. Hindi na kailangan, ang mga nagtatrabaho dito ay walang masyadong oras para pakialaman ang chismis. Besides, I'm such a lady today, walang nakakakilala sa akin. Kung ikukumpara sa akin, sa tingin ko mas kailangan nyo ni Rick ng maskara. Pang-asar ni Selena. Bagamat napakaaga pa, marami ng tao sa palengke ng gulay, at ang daming tao. Nag-aalala si Selena na hindi masasanay si Little Treasure kaya yumoko siya at binuhat siya. Iyon ang unang pagkakataong pumunta si Rick sa ganitong uri ng lugar, tumingin sa paligid. Ang maliit na ulo nito ay lumipat mula sa kaliwang balikat patungo sa kanang balikat, pinagmamasdan ng husto. Gayunpaman, ang maliit na tinapay ay tumubo ng ilang laman kamakailan, kaya ito ay talagang mabigat, at si Selena ay nagpumilit na hawakan ito ng ilang sandali. Kinuha ni Daniel sa gilid si Rick mula sa kanyang kamay, "Let me hug you." Nasa mga kamay na ni Daniel ang maliit na tinapay, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa leeg ni Selena. Seryoso ang mukha ni Daniel, alam mo bang napakabigat mo? Nang marinig ni Rick ang mga salita, gulat na gulat agad ang ekspresyon nito, tulad ng isang babae na sinasabing mataba. Bagamat naisip ni Selena na medyo nakakatawa, nagmamadali niyang inaliw siya, huwag kang makinig sa kalokohan ng iyong ama, hindi ka naman mabigat, at maaari kang tumaba ng kaunti. Kaya lang mas stable si Dad kapag hawak ka, at mas matangkad siya. Kaya mas maganda ang paningin niya kapag hawak ka. Magaling. Bahagyang nasuyo si Little Treasure, ngunit ayaw na niyang tingnan ang tanawin. Tinitigan niya ng buong buo si Selena, na para bang natatakot siyang itulak siya ng karamihan, at sa tuwing nakikita niyang medyo malayo na siya, lalapit siya para abutin. Wow, mukhang sariwa ang isda doon. Sumilip si Selena sa isang stall na parang loach. Sinulyapan ni Daniel ang dalaga, saka binitawan ang kabilang kamay nito para hawakan ito. Natigilan si Selena saglit, saka hindi namamalayang tumingin sa hawak niyang kamay, parang nag-iinit ang palad niya. Lubos na nag-aalala si Little Treasure na baka mawala ka. Mukhang walang magawa si Daniel. Sinulyapan ni Selena si Little Treasure, only to realize na mukhang balisa ang maliit na lalaki. Hey, ma'am, gusto mo pa ba ng isda na ito? Sa oras na ito, nagtanong ang tiyahin na nagbebenta ng isda sa tabi niya. Nagmamadaling sinabi ni Selena, Oo, kanina pa ako tumingin sa paligid, tita, napakatubig mong isda. Ma'am, ang ganda ng mata mo. Maaari kang magtanong ng basta-basta, at malalaman mo na ang aking isda ang pinakamaganda sa buong palengke. Nagmamalaki ang tita. Matagal na nakinig si Selena bago napagtantong may mali. Tinawag siyang, Madam, ng tiyahin na ito. Malinaw na hindi nila naiintindihan na sila ay isang pamilya ng tatlo. Kabanata 184. Kalimutan mo na, mahirap magpaliwanag, at hindi na nag-abalang magpaliwanag si Selena. Tita, bigyan mo ako. Sige, ang tiyahin ay tinimbang sa isang napakatapat na paraan, at binigyan siya ng maraming timbang. Matapos ibenta ang isda, hinangaan ng tiyahin ang lalaking nakayakap sa bata. Madam, ang swerte mo, ang gwapo ng iyong asawa at anak. Kahit nasa isang lugar tulad ng palengke ng gulay, na may isang sanggol sa kanyang mga bisig, si Daniel ay mayroon pa ring namumukod tanging ugali, na talagang isang talento. Haha, talaga, pero gwapo din ako, biro ni Selena. Oo, gwapo ang buong pamilya. Lalo na ang iyong maliit na bata, na napakaakit. Ito ay ganap na minana ang mga pakinabang mo at ng iyong kasintahan. Halika, bibigyan ka ni auntie ng maliit.
Subconsciously hinawakan ni Selena ang mukha niya, namana ba niya ang lakas nila ni Daniel. Mukhang hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pahayag na ito. Sumunod naman ay halos naging focus ng buong palengke ng gulay sina Selena at Daniel na nakahawak kay Rick. Kahit saan sila pumunta para bumili, may ibibigay ang may-ari ng stall, sibuyas, bawang, itlog, isda at hipon, lahat. Selena's halos walang puwang sa basket. Tuwang-tuwang bulalas ni Selena na may ekspresyon ng pagtuklas ng bagong paraan para kumita ng kayamanan, hindi ko akalain na ang pagdadala kay Rick ay magkakaroon ng ganoong benepisyo. Sa susunod isasama ko si Rick. Tumango si Rick. Daniel, okay. Sa huli, umuwi ang tatlo na punong-puno ng kargada. Maganda ang mood ni Selena sa lahat, ngunit may bigla siyang naalala at tinawag siya, Daniel, kilala mo ba ang apartment ko? Lumiko pa kaliwa sa intersection sa unahan. Oo, gusto mong bumalik. Dali-dali namang pinaandar ni Daniel ang sasakyan papunta sa apartment niya sa ibaba. Kahit minsan lang siya dumating. Kukuha ako ng aking super secret spice. Hintayin mo ako. Ayos ito. Tumakbo si Selena sa apartment building, at mabilis na bumabadala ang mga pampalasa. Nang mapadaan sa lobby, dali-dali siyang hinarang ng babaeng nasa front desk. Oy, teka, si Selena pala. Dalawa ang surir mo, ilang araw na, gusto mo pa. Pagkatapos magsalita, tinitigan niya ito ng walang ingat sa sobrang chismis na mga mata, iniisip na ang Selena na ito ay matagal nang hindi nakabalik, kaya malamang naampon siya noon pa. Nagkunwaring hindi napansin ni Selena ang kanyang pagsisiyasat, at kumuha ng dalawang kahon, isang malaki at isang maliit, at umalis. Naglalakad papunta sa pinto, nakita ko si Rick sa tapat ng kotse na nakahiga sa bintana at naghihintay na makita siya mula sa malayo. Nag-init ang mga mata ni Selena, at sa sumunod na segundo, tatlong lalaking nakaitim na nakadamit na mukhang pag-alit sa unang tingin ay biglang tumakbo patungo sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Selena dahil sa nakakondisyong pagbabantay, agad niyang ibinaba ang mga gamit sa kamay, pilit na pinunit ang lelayan ng palda, at sinipa ang isa nang sumugod siya. Hindi handa, ang taong iyon ay pinalayas, at ang dalawang lalaki sa tabi niya ay natigilan ng mahabang panahon bago sila bumalik sa kanilang katinoan, at pagkatapos ay inatake nila siya ng mas mabangis na ekspresyon. Masyadong ladylike si Selena ngayon, dahilan para ma-restrict ang mga galaw niya kung saan-saan, at hindi niya agad naayos ang dalawa. Noong nag-aaway sila ng dalawa, may isa pang sumugod sa likod niya, hinawakan ang braso niya, at sinubukang itali siya ng lubad. Lalaban na sana si Selena nang biglang bumitaw ang kamay ng lalaki sa braso niya at nagpakawala ng nakakataba sa pusong alulong. Halos marinig niya ang basag ng buto sa kamay ng taong iyon. Tumingin si Selena sa braso ng lalaki, at nakita niya si Daniel na kanina pa bumaba ng sasakyan at dumating na may malamig na mukha, nakakatakot na nakamamatay na tingin, at ang kanyang palad ay mahigpit na sumasikal sa palso ng lalaki. Kabanata 185. Namilipit ang kamay ni Daniel sa hindi malamang dahilan, at sa kanya nakita ang taong iyon na nakatagilid pabilog at tumilapon palabas. Nahulog siya sa lupa na parang punit na sako, hindi gumagalaw. Dahil siguro sa sobrang brutal ng pag-atake ni Daniel kaya nagkatinginan silang tatlo at napaatras ng walang malay. Lahat tama, nang lumingon siya kay Selena, may kaunting puot pa rin ang mga mata ni Daniel. Bahagyang tumango si Selena, I'm fine. Hindi pa niya nakitang kumilos si Daniel, at kadalasan ay naramdaman niya na si Daniel ay banayad at pino, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang husay ay kahanga-hanga. Sa oras na ito, dahan-daang huminto ang isang itim na Ferrari, at isang tao ang lumabas sa kotse. Ito ay si Ning Yaohua sa isang diwaran haute couture suit. Tumingin si Ning Yaohua sa lalaking katabi ni Selena na may mga mata na nakatingin sa basura, at pagkatapos ay tumingin ng masama sa kotseng nakaparada sa ibaba ng apartment building. Selena, ito ba ang lalaking nakakasama mo nitong mga araw? Magmaneho ng sirang kotse na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Galit na galit si Selena na halos matawa siya. Para sa iyo, ang pamantayan para husgahan ang isang lalaki ay kung gaano karaming pera ang dinadala niya. Ayon sa kanyang sinabi, wala siyang pakialam sa pagpapalaki sa kanya, ngunit kung sapat ba ang kapangyarihan ng nagpalaki sa kanya.
Hindi ba't mas marangal para sa kanya na alagaan siya ng isang taong nagmamaneho ng Bentley? Kung hindi ka titingin sa kotse, sa mukha ka pa rin ba nakatingin? Akala ko nakahanap ka ng isang taong sagrado. Nakahanap ka talaga ng isang half-baked boy. Mas lalong gumanda. Nagmura si Ning Yaohua. Kahit na ang lalaking ito ay mukhang magaling, ngunit nagmamaneho ng ganitong uri ng kotse, sa karamihan siya ay isang maliit na boss lamang ng isang maliit na sirang kumpanya. Selena, talagang sinabi niya na si Daniel ay isang jerk. Matapos pag-alitan ni Ning Yaohua si Selena, tumingin siya kay Daniel ng dominanteng, "Sino ka? Alam mo ba kung sino siya? Kahit ang anak ng aking Ning Yaohua ay nangangahas na makipaglaro sa kanya. Maniwala ka man o hindi, hindi kita hahayaang magkasundo sa emperador." Selena, pinahahalagahan ni Daniel ang mga salitang tulad ng ginto sa harap ng mga tagalabas, ngunit ngayon ay mas mapagpakumbaba siya kapag kaharap si Ning Yaohua, nang hindi man lang siya binigyan ng diretsong tingin. Nais ni Ning Yaohua na ipagpatuloy ang kahihiyan sa kabilang partido, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panginginig, at bigla siyang natahimik. Bakit may ganoong aura ang isang maliit na lokal na boss? Nadaya yata ang ineffective na anak niya sa pagpapanggap niya. Selena, valid pa rin ang sinabi ko kagabi, huli ka pa para piliin mong bumalik sa akin. Sabi ni Ning Yaohua sa mabait na tono. Kinagat ni Selena ang kanyang mga labi at masuyong niyakap ang braso ni Daniel. "I'm sorry, I chose my little boy. Dapat kang pumunta kung saan ka nang galing." Selena, magsisisi ka. Nang makita ang dalawa na magkahawak kamay na umalis, galit na galit si Ning Yaohua, at pagkatapos ay sinabi sa bodyguard na nasa tabi niya na may pagtatampo na ekspresyon, "Sundan mo sila." Napakaraming bagay na ikinagulat niya ngayon. Isa ang husay ni Selena. Sa kanyang impresyon, ang kanyang anak na babae ay napakahina na hindi niya napigilan. Bilang karagdagan, ito ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Palagi niyang nararamdaman na may mali. Bumalik sa sasakyan. Napakamot agad ng ulo si Selena at humingi ng tawad kay Daniel. "I'm sorry. Napag-alitan ka ng hindi maipaliwanag." Ayos lang. Bagamat napag-alitan, hindi man lang nagalit si Daniel sa mga sandaling iyon. Ang dahilan, syempre, ay dahil sa huling yakap ni Selena, at maging ang salitang, "little white face," ay naging isang matamis na palayaw dahil idinagdag niya ang attributive na, "my family," sa harap nito. Kabanata 186. Natakot ka ba, baby? Nag-aalalang tumingin si Selena kay Rick. Umiling si Rick, kumapit sa braso nitong nakahawak sa kanya, hindi naman mukhang natatakot ang ekspresyon nito, bagkus ay nagtatampo. Bakit 5 taong gulang lang siya? Gusto ko talagang lumaki ng mabilis. Sa ganitong paraan mapoprotektahan siya sa halip na manood lamang mula sa malayo. Halatang nakita ni Daniel ang iniisip ng kanyang anak sa isang sulyap, "Trabaho ito ng iyong ama, kaya't huwag mo nang pagnasaan pa. Hindi alam ng marami ang address ko. Sino ang nagpadala sa akin ng surir?" Ungol ni Selena habang pinupulot ang isa sa mga surir box para tingnan ang nagpadala, ngunit masyadong malabo ang nakasulat doon at hindi niya makita ng malinaw. Tulad ng gusto ni Daniel na tanungin siya kung kailangan niya ng kutsilyo, mahusay na binuksan ni Selena ang pakete gamit ang kanyang mga kamay. Ito ay marahil isang dapat may kasanayan para sa bawat babae. Pagkatapos buksan ang express box sa panlabas na layer, nakita ko ang isang bote ng pabango na nakalagay sa isang napakagandang nakabalot na square gift box, at isang napakasimpleng tala, "Maligayang kaarawan." Tuwang-tuwa si Daniel nang makita niya ang ekspresyon ni Selena sa rearview mirror, "Friend." Maingat na ibinalik ni Selena ang pabango, at saka sinabing, "Pinsan ko ito. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na ang aking pangalawang tiyuhin ay may isang anak na lalaki at 3 anak na babae? Ang anak na iyon ay hindi niya anak, at ang 2 pang anak na babae ay mga tagalabas. Ang aking pangalawang tiyahin ay nagsilang lamang ng isang iligal na anak na babae, ang aking pinsan na si Ning Changsen." Medyo relaxed si Daniel, pinsan niya pala. "Well, okay naman ang pinsan ko." Nagpakita ng nostalgic na ekspresyon si Selena. "Noong pamilya Ning, si Sister Zin lang ang nag-iisang nag-trato sa akin ng maayos. Bagamat medyo malamig ang init ng ulo niya, ang lamig niya talaga sa labas at mainit sa loob."
Sayang at hindi ako nakalapit sa kanya nung una dahil sobrang lamig at lamig ng itsura niya. Ilang beses niya akong pinaalalahanan na bigyang pansin si Susie, ngunit hindi ko ito sineseryoso. Speaking of which, ang personality ni Sister Zin ay medyo katulad ng sa iyo, siya ay mukhang malamig sa labas, ngunit siya ay talagang napakabait na tao. Panipi. Daniel. Purihin. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya o hindi. Ito ba ang maalamat na good guy card? Pagkatapos magsalita ni Selena, ipinagpatuloy niya ang pag-unpack ng pangalawang surir. Ang surir na ito ay hindi nababasa, ngunit ang nagpadala ay hindi nakasulat sa lahat. Anonymous na delivery, nahack ako kamakailan, hindi ba dapat basta-basta na lang buksan ang anonymous na delivery sa ngayon? Umiling si Selena habang nagsasalita, walang tunog sa loob, at wala siyang naririnig. Tutulungan kitang alisin ito. Inilahad ni Daniel ang kamay mula sa driver's seat. Sasabihin pa lang sana ni Selena kung paano mo ako matutulungan na lansagin ito kapag nagmamaneho ka, ngunit nakita niyang umalis na ang mga kamay ni Daniel sa manibela, ngunit maayos pa rin ang pagmamaneho ng sasakyan, at lumiko pa nga mag-isa sa intersection sa unahan. Natigilan si Selena. Anong nangyayari sa kotse na ito? Mahinahong sumagot si Daniel. Medyo nabago ang sistema. Selena, bagaman hindi pangkaraniwan ngayon ang pagmamaneho ng walang sasakyan, ngunit ikaw mismo ang nagpapalit nito. Noon lamang niya napagtanto na kahit na ang hitsura ng daan-daang libong mga kotse na ito ay isang medyo pangkaraniwang mid-range na brand, ang interior at istruktura sa loob ay magkakaiba. Hindi kaya ng hiram lang ng shell si Daniel at pinalitan lahat ng interior. Hindi dapat leather ang upuan sa ilalim ng Bot 06, di ba? Napakakintab ng metal armrest na ito, hindi dapat ito ay isang high-tech na material, tama ba? Ang pink and jade pendant na nakasabit sa harap nito ay napakalinaw, ito ay dapat, ang pinakamagandang uri ng yelo. Hindi ko lang maiwasang isipin ito. Nagawa ni Selena na bumalik sa kanyang katinoan, at pagkatapos ay kinakabahang pinaalalahanan si Daniel sa kanyang harapan, Daniel, mag-ingat ka. Kung ang express delivery talaga. Sa sandaling bumagsak ang boses, nagkaroon ng putok. Kabanata 187. Hindi mabilang na Kinang at Sikwan ang sumabog sa paligid na parang ulap ng kabute, at lahat ng buhok, damit, at mukha ni Daniel ay natakpan ng sabay-sabay. Kung titingnan mong mabuti, makikita mong maraming makintab na bagay ang nakakalat sa loob ng mga bagay na sumabog, na tila, mga diamante. Ang pamilyar na paraan ng pagpapadala ng mga bagay, hindi mo na kailangang magtanong para malaman kung sino ito. Sa pagkakataong ito lang ay mas naging masama. Ang mga tao ay nagbabato ng pera sa mga tao, ngunit siya ay nagbabato ng mga diamante sa mga tao. Kahit na ang bilang ng mga carats ay hindi malaki, ngunit sa napakaraming mga ito na magkasama, isang singsing para sa bawat tao ay sapat para sa daan-daang mga kabataang lalaki na magmungkahi ng kasal. Hindi lang si Daniel, pati sina Selena at Rick na nasa backseat ay medyo naapektuhan din, puno ng kislap ang katawan nila. Selena, Daniel, Rick, pinunasan ni Selena ang kanyang mukha, pagkatapos ay tinulungan si Rick na panasan ang kanyang mukha, at pagkatapos ay mabilis na tumagilid para tulungan si Daniel na tanggalin ang mga makalat na bagay na dumikit sa kanyang katawan. I'm sorry, are you okay? May nakuha ka ba sa iyong mga mata? Hinawi ni Daniel ang kanyang buhok, pinagpag ang isang layer ng mga sirang brilyante at isang maliit na papel. Nang inikat ko ito, ang sabi, maligayang kaarawan, mahal, kontento ka na ba sa iyong nakikita, is? Ikaw. Tumingin sa kanya si Daniel na may bahagyang komplikadong ekspresyon, gusto mo ng ganito. Nagsimula siyang magmuni-muni, masyado bang mataktika ang ekspresyon niya kumpara sa iba na simple at direkta. Walang imek si Selena, do you think I like it? Masasabing isang sorpresa pa rin, at ang pag-ulan ng mga bulaklak sa buong kalangitan ay ganap na nakakatakot, okay. Daniel, bagamat mayaman ka, hinding-hindi mo kayang habulin ang mga babaeng tulad nito. Kung may gusto kang habulin, pwede kitang turuan mamaya. Bawja-bawwe. Bahagyang kumulo ang sulok ng bibig ni Daniel nang marinig ang mga salita, syempre hindi na siya makahingi pa ng, okay. Sa sandaling ito, sa gilid ng kanyang mga mata,
nasulyapan niya ang isang kotse na sumusunod sa kanila mula sa rearview mirror. Parang kotse ni Ning Yaohua. Nang makitang hindi tama ang ekspresyon ni Daniel, sinundan ito ng tingin ni Selena at hinanap ang sasakyan. Dim. Hindi pa tapos ang taong ito. Kailangan mo bang alisin ang mga ito? Tanong ni Daniel. Saglit na nag-isip si Selena, saka umiling, kalimutan mo na, huwag kang mag-alala sa kanya, hindi naman sila makakapasok. Nasa sasakyan pa rin si Rick, masyadong delikado ang pagmamaneho ng napakabilis. Okay, makalipas ang 10 minuto, Platinum Emperor Palace. Ang itim na kotse ni Daniel, na labis na hindi naaayon sa mga mararangyang sasakyan na dumarating at umaalis, ay dahan-daang umaakyat sa gate. Nang may ilang metro pa ang layo, gumagalang ang gwardya, saka magiliw na binuksan ang pinto, at pinagmasdan hanggang sa mawala sa paningin ang sasakyan. Pagkatapos, agad na napatigil si Ning Yaohua, na sumusunod sa likuran. Hello, pakipakita ang iyong pass. Ang bantay ay mukhang negosyo. Nag-aalalang tumingin si Ning Yaohua sa itim na kotse na hindi nakikita sa kanto, at naiinip na nagtanong, anong pass? Kung wala kang pass, maaari mong hilingin sa mga residente sa loob na tawagan ako at sabihin sa akin, sabi ng gwardya. Sumimangot si Ning Yaohua, kung gayon, bakit ngayon lang pinayagang pumasok ang sasakyan? Siya ay residente namin, sagot ng gwardya. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ning Yaohua. May mali ba? Ito ang Platinum Emperor Palace. Ang nangungunang pinakamayamang lugar ng pagtitipon sa kabisera ng Imperial. May presyo pero walang market. Paanong naninirahan dito ang batang silang kotse? Hindi kaya. Maaaring siya ang kasambahay o espesyal na katulong ng ilang pamilya, o ang anak sa labas ng ilang pamilya. Kabanata 188. Matapos ang paikot-ikot, maayos na nakauwi ang tatlo. Dinala ko ang mga gamit ko sa kusina sa malalaki at maliliit na bag. Ang una kong ginawa ay hindi ang magluto, kundi ang maligo. Lahat silang tatlo ay natatakpan ng sequin powder at maliliit na diamante sa iba't ibang antas, at maaaring mawalan sila ng 10,000 dolyar habang naglalakad, dahilan upang bigyang pansin ni Selena ang kanyang mga paa habang naglalakad, na isa ring krimen. Pagkalabas ng shower ay sadyang nagpalit si Selena ng mga damit na mas convenient para gumalaw siya, na para bang magkakaroon siya ng malaking away. Kailangan mo ba ng tulong? Bumaba na rin sina Daniel at Rick. Hinaplos ni Selena ang mabahong maliit na kayamanan sa kanyang mga bisig, hilingan si Wanwan na lumapit at tulungan ako. Manood na kayong dalawa ng TV at maghintay na kumain. Hugasan mo na lang, para hindi ka na madumihan pa. Wala si Wanwan, nagbabakasyon silang lahat ngayon, sabi ni Daniel. Ito ay isang holiday. Saglit na nag-isip si Selena, at napagdesisyonan niya na mas maganda kung personal na makisali si Rick, kaya sinabi niyang, tapos pumunta ka dito, may apron ka ba? Parang nakalimutan kong bumili nung lumabas ako kanina. Dapat meron. Naghukay si Daniel ng isang plastic na pakete mula sa tambak ng mga gulay na binili niya ngayon, at pagkabukas nito, may eksaktong 3 apron sa loob, parehong estilo at kulay, at 2 malalaki at isang maliit. Ha? Kailan mo binili? Nagtatakang tanong ni Selena. Ibinigay ng batang babae na nagbebenta ng mga alimango. Well, talagang lahat ng uri ng mga regalo. Dinala ni Selena ang maliit na apron at tinawag si Rick, halika rito, Rick, tutulungan kitang isuot ito. Binuksan ni Rick ang kanyang maikling kamay na may malaking kooperasyon at pag-asa. Tinulungan siya ni Selena na isuot ito, kinabit ang sinturon, at bumantong hininga, ang cute ni baby kahit naka-apron. Nang matapos siyang magsalita, lumingon siya at nakita si Daniel, na nakasuot ng pink na apron sa kanyang casual na damit, napakagwapo pa rin niya. At mayroong isang hindi inaasahang kaibahan. Hindi ko mapigilan ang pagnanasang kumuha muli ng litrato. Tumakbo si Selena para kunin ang phone niya at nagsimulang kumuha ng litrato. Paminsan-minsan, naglalagay siya ng mga kamatis, malalaking tadyang, at iba pa sa mga kamay ni Little Bun bilang props. Ang cute na maliit na bun ay ipinare sa isang malaking malamig na tinapay. Ito ay dapat na isang napaka-unharmonious na larawan, ngunit pagkatapos na nasa parehong frame, ito ay lubos na mapagmahal. Gusto mo magpa-picture para sayo? Biglang tanong ni Daniel.
Hindi ko ito kailangan. Tulungan kitang magpa-picture kasama si Rick. Tinulungan siya ni Daniel na magsuot ng apron habang nagsasalita. Hindi na makapaghintay si Little Treasure na sumugod kay Selena. Sa totoo lang, ayaw ni Selena na mag-iwan ng napakaraming bakas at alaala sa kanyang puso, ngunit hindi niya mapigilan ang umaasam na mga mata ni Rick. Kalimutan mo na, ano ba ang iniisip mo? Kung mayroon kang alak ngayon, lasing ka ngayon, at mag-aalala ka tungkol dito bukas. Matapos magkaparehas sina Selena at Rick, naging mas pare-pareho ang estilo ng kanilang pagpipinta, at dinala nila si Rick na gumawa ng maraming cute at nakakatawang pose at galaw. Halimbawa, hiniling niya kay Rick na hawakan ang isang piraso ng lotus root sa kanyang kamay, at gumawa ng isang kilos ng paglulunsad ng isang shockwave, at nakipag-coordinate si Selena sa kilos ng pagkatok sa hangin. Sa huli, halos nakalimutan niya ang tungkol sa pagluluto. Pupunta ako, Daniel, decathlon ka. Paano ka makakakuha ng mga magagandang larawan? Napaka-perpekto ng komposisyon at pag-iilaw. Binaliktad ni Selena ang mga larawan sa kanyang telepono, namangha. Gusto ko talagang gamitin ito bilang desktop ng telepono, ngunit hindi ko magawa. Pagkatapos ng lahat, si Rick ay may isang espesyal na katayuan, at karaniwang binibigyang pansin niya na huwag ibunyag ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Kung mayroon siyang ganoong kakyut na anak, tiyak na magpapakitang gilas siya araw-araw hanggang sa hinarang siya ng lahat. Kabanata 189. Sa pagtutulungan nilang tatlo, mabilis na inihanda ang isang malaking pagkain. Salt and pepper pork trotters, crayfish na may mabangong sarsa, maanghang na alimango, inihaw na binti ng tupa, piniritong karne ng baka. Karamihan sa mga ito ay malalaking pinggan, at karamihan sa kanila ay mga pagkaing karne. Ito ay isang pakikibaka para kay Selena na kailangang manatiling malusog. Kung tutusin, medyo payat pa si Rick, at kailangan ni Daniel na mag-ayos kahit pagod na pagod siya sa trabaho. Sa pagtingin sa masasarap na pagkain sa mesa, medyo nagulat si Daniel, ngayon naniniwala na ako sa sinabi mo. Anong mga salita? Ang pagiging isang kusinero. Tawa ng tawa si Selena, you think I'm exaggerating. Bagaman hindi ako pamilyar dito, nagsasanay ako sa loob ng maraming taon. Nais mong maging isang kusinero. Naguguluhan si Daniel. Bahagyang lumabo ang ngiti ni Selena, huwag mo akong pagtawanan kapag sinabi mo, ayoko maging kusinero, gusto kong maging asawa. Bahagyang ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata, may bakas ng lamig na mahirap makita. Gusto kong maging asawa ng iba, isang nakakaantig na pangungusap, ngunit ang taong na iyon ay hindi siya. Noon, napakatanga ko at walang muwang. Akala ko sa paghawak ng tiyan ng lalaki, maaga niya ang puso niya. Pero, biglang huminto si Selena sa puntong ito, at nahuli ang pag-aalinlangan na sumulyap sa lalaking nakatitig sa kaldero. Pagkatapos ay lumapit si Rick kay Daniel, at nagpatuloy sa mahinang boses, tulad ng alam ng lahat, nakataas ang posisyon ng kamay, at ang katotohanan ay 3 pulgada sa ibaba ng pusod. I have cooked him for so many years, but I can't compare to Susie accompany him get some sleep. Hindi ba nakakaawa? Nakakalungkot para sa kanya, pagsisisihan niya ito. Ang umaaliw na tono ni Daniel ay tila nagsasabi ng totoo. Inamin ni Selena na talagang naaliw siya, at bahagyang ngumiti, okay, I'm so happy today, let's not mention those disappointing things, this soup is finished, stir fry a vegetable. Nang marinig ito, napatingin si Daniel sa basket ng gulay, hindi kami bumili ng gulay. Hindi mo ba binili? Napatulala si Selena, ano naman ang cauliflower? Nasaan ang labanos? Hindi rin ako bumili. Maglakas loob ba akong bilhin ang lahat ng karne? Paano ako makakain nito? Hindi ako mapapagod nito. May red along talong, ngunit hindi sapat para sa isang plato ng pagprito. Sa kasalukuyan ay mayroong 8 meat dish, 2 vegetarian dish lang, isang hiniwang lotus root na hinaluan ng asukal, isang hiniwang kamatis. Okay lang, pupuntahan ko si Sol para tulungan kang pumili nito. May ganoong bagay ang pangalawang young master. Nagulat si Selena. Bueno, may isang kulungan ng gulay sa likod ng kanyang bakuran. Ang galing. Pero bitawan mo ako. Siguradong hindi ka pipili. Sige, titingnan ko si Tang. Ihatid ka na lang ni Rick doon, kung hindi,
Hindi ka makikilala ng guard, udyok ni Daniel. Sige, aalis ako at babalik. Dahil may maliit na tinapay para maghugas ng mukha, maayos na pumasok si Selena sa shed ng gulay sa likod ng bakuran ng bahay ni Sol. Hindi banggitin na ang mga gulay sa shed na ito ay talagang lumalaki, makatas at sariwa, at mas sariwa kaysa sa mga nasa palengke ng gulay. Kung tutuusin, kakapili lang nila. Ang lalaking iyon na si Sol ay napakasarap kumain. Namimitas siya ng mga gulay kasama si Rick na may basket sa kanyang mga balikat, nang tumunog ang isang matalim na sirena sa itaas ng kanyang ulo. Inangat ni Selena ang kanyang ulo, ano ang sitwasyon? Kaagad pagkatapos, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likuran. Hoy, anong maliit na magnanakaw? Naglakas loob pa siyang nakawin ang pagkain ng aking amo. Rick, Selena, si Sol ay nakasuot ng pajama, may buhok na kalalabas lang mula sa kama, at kitang-kita niya ang isa o dalawa na natulala. Dala-dala ni Selena ang basket ng gulay, kumikibot ang mga sulok ng kanyang bibig, kailangan ding maglagay ng alarma ang shed ng gulay. Pangalawang iyang master, ano ang ginagawa mo? Nagbaon ka ba ng ginto sa lupa? Kabanata 100 at 70. Tinitigan siya ni Sol na may malungkot na ekspresyon, balimatard. Bakit hindi nangyari? Ilagay ang lahat ng mga labanos, gulay, cauliflower, at Chinese cabbage sa iyong kamay. Ako mismo ang nagtanim ng bawat gulay na ito, at ako mismo ang nagdilig at nag-abono sa kanila. Maglaro ng musika, makinig sa mga kwento at magsabi ng mga biro sa kanila araw-araw. Lahat sila mga sinta ko. Sila ay 100 beses na mas mahalaga kaysa sa ginto. Hindi mo ba nakita na lahat sila ay mas sariwa kaysa sa bahay? Pangkaraniwang ulam ba yan? Napakaganda ba? Selena, akala niya ay ginawa niya ito para sa pagkain, ngunit hindi niya inaasahan na bukod sa pagkuha ng mga babae, si Sol ay magkakaroon ng isang mahiwagang libangan ng pagtatanim ng mga gulay. Ibaba mo na yan dali. Kung hindi, masisira ang mukha ko. Napakurap si Selena, pero pinili ko silang lahat. O bibigyan kita ng pera. Ang lakas ng loob mong insultuhan ng pera ang mga anak ko. Selena, ipaglalaban kita. Ibinulong ni Sol ang kanyang manggas at malapit ng sumugod. Puno ng itim na linya ang ulo ni Selena, at hinailan niya si Rick pataas, run. Hingal na hingal ang dalawa, at tinawag ni Selena ang katapat na pinto mula sa malayo, Daniel. Tulong. Anong nangyari? Pagkalabas ni Daniel ng bahay ay agad na hinailan ni Selena si Rick para magtago sa likod niya. Nagreklamo si Sol na may buong mukha ng akusasyon, Kuya, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang iyong dalawang brats ay talagang nagnakaw ng mga gulay sa aking pinagtagpi-tagping gulay. Daniel, hinayaan ko na sila. Sol, oo naman, may magulang ng oso sa likod ng anak ng oso. Sobra ka, wala akong pakialam, ibalik mo sa akin ang aking maliit na sanggol. Inilabas ni Selena ang kanyang ulo mula sa likuran ni Daniel, pero patay na ang iyong anak. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hindi ko ba sila mailibing at umawit ng mga banal na kasulatan para iligtas sila? Well, sa tingin ko mas masarap kumain. Ikaw, ang malupit mong babae. Hindi kita matatalo, pero mamamatay ako kasama mo. Bago pa sumugod si Sol, biglang lumitaw ang isang makisig na robot at hamarang sa kanyang daraanan. Malamig na tinitigan siya ni Rick na kumokontrol sa robot na nasa likuran niya na para bang binabalaan siya na huwag ay bully si Tita Selena. Pinalo ni Sol ang kanyang dibdib at tinaktak ang kanyang mga paa. Oh. Ito ay hindi makatwiran. Rick, ako ang iyong pangalawang tiyuhin. Saan mo ibinaling ang iyong mga siko? Nang makitang maglalaban na ang 3 brats at isang robot, walang magawang kinurot ni Daniel ang kanyang mga kilay. Huwag ka ng manggulo, Sol, halika at sabay kayong maghapunan. Ayoko. Bago matapos magsalita si Sol, bigla niyang naamoy ang napakakakit-akit na amoy ng pagkain. Kuya, hindi mo ba hinayaang magbakasyon ang lahat ng mga katulong ngayon? Sino ang nagluto ng pagkain? Gagawin ko. Agad namang nagtaas ng kamay si Selena. Puno ng paghamak ang mukha ni Sol, marunong ka bang magluto? Maaari kang magluto. Sa huli, pagkapasok sa restaurant, napatulala si Sol nang makita niya ang isang table ng mga dish na may hahambing sa level ng chef. Ikaw ba talaga ang gumawa nito?
Kinuha ni Selena ang mga gulay na ninakaw niya kay Sol, mabilis na nagluto ng 3 piniritong gulay at inihain ito. Matapos makita ito ng sarili niyang mga mata, hindi makapaniwala si Sol, ngunit dahil hindi niya binitawan ang kanyang paghihiganti sa pagnanakaw ng pagkain, ngumuso siya ng masama, matanda na ito, at naniniwala ka pa rin sa paghawak ng tiyan ng isang lalaki, kaya mo bang hulihin ang puso ng isang lalaki? Ito ba ay isang katangahan? Ang 3 pulgada sa ibaba ng pusod ang punto, okay. Hindi napigilan ni Selena na matawa. Ang kanyang mga iniisip at pananaw ay kahanga-hangang kayon ng kay Sol sa ilang mga aspeto. Gayunpaman, maaari niyang sabihin na siya ay tanga, ngunit hindi niya matitiis na sabihin ng iba na siya ay tanga. Oh, talaga. Makahulugang itinaas ni Selena ang kanyang kilay, saka pumulot ng isang piraso ng glutinous rice ribs at pinasok ito sa bibig ni Sol. Kabanata 171. Aba, ano bang ginawa mo? Poison. Gusto ni Sol na tumae noong una, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang segundo. Dimit. Ito ay masarap. Ano ito? Malutong at malambot sa labas. Natutunaw sa bibig mo. Sayang naman ang sarap. Paanong napakasarap? Nararamdaman mo pa ba na walang silbi ang paghawak sa iyong tiyan? Humalukip-kap si Selena at mahinahong nagtanong. Marahan na tumanggaw si Sol, kapaki-pakinabang. Kung mayroon akong ganoong manugang na marunong magluto, tiyak na uuwi ako para sa hapunan araw-araw. Noong una, nakikiramay siya sa kanyang kapatid, ngunit ngayon ay tila hindi masama ang pakasalan si Selena. Gusto mo bang ilibing ang iyong mga anak ngayon? Seryoso ang hitsura ni Sol, hindi, ang iyong palayok ang kanilang pinakamagandang destinasyon. Mula ngayon, maaari kang pumili ng aking mga gulay. Sunduin mo na lang ako kapag kakain na. Oh, ang sarap nitong crayfish, o ito ang veal steak ay masarap din, anong klaseng pampalasa ang nilagay mo? Natikman ko na ang lahat ng uri ng pagkain, ngunit hindi pa ako nakatikim ng ganoong kakaibang lasa. Paano ko sasabihin sa iyo ang kakaibang sikretong formula? Hoy, oy, tama ka, dahan-dahan lang kumain, abalang-abala tayong 3 na wala pa tayong kinakain. Ubo, pasensya na, maupo ka at maupo. Bilisan mo kumain. Hindi, maghintay. Gusto kong magpa-picture at i-post sa Moments. Sobrang sarap, Selena, hindi ko talaga makita na may ganyan ka pang kamay. Habang nag-uusap, kumuha si Sol ng ilang larawan, at pagkatapos ay ipinost ang mga ito sa Moments na may caption na, "Oh, Mina-san, sinasabi ko sa'yo, ang sarap talaga ng mga luto ng magiging hipag ko. Nagseselos ang magnanakaw sa kapatid ko. Ano ang iyong naipost?" Nagtataka namang tumingin si Selena. Agad na iniligpit ni Sol ang kanyang telepono, paano ka basta-basta nakaka-espiya sa mga sikreto ng ibang tao? Dimit, na-post mo na sa Moments. Titingnan ko ang sarili ko. Kinuha ni Selena ang phone niya at binuksan ang WeChat. Anyway, idinagdag niya si Sol bilang kaibigan. Bilang isang resulta, ang brush na ito ay hindi lumabas. Fuck, Sol, anong kaiyahiyang bagay ang isinulat mo? Itinakda mo pa itong maging invisible sa akin. Wala kang pakialam sa sinusulat ko. Ito ang aking kalayaan. Ngunit ang mga pinggan sa iyong larawan ay ako ang gumawa. Nang nagtatalo sina Selena at Sol, mahinahong tumingin si Daniel sa telepono, at pagkatapos ay nakita ang mga salitang ipinadala ni Sol, at nakita ang mga salitang, "Aking future sister-in-law." No wonder inilagay niya ito para hindi makita ni Selena. Ilang minuto lang ang lumipas, at marami na ang nagkokomento sa ibaba. Muling tiyan, Dimit. Akala ko ba may karelasyon talaga ang sinabi mo noong nakaraan? Magaling ang craft na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagustuhan ni Daniel ang uri ng mabuting asawa at ina. Chin Mufeng, medyo nakakagulat na marunong siyang magluto. Sa aking profesional na pananaw, hindi siya mukhang isang mabuting asawa at ina. Lolo Lo, hindi masama. Madam Lo, ang ganda talaga ng babaeng ito. Walang masyadong babae na marunong magluto ngayon. Yung nasa lower right corner ba yung kamay ng apo ko? Parang mas mataba ako. Magaling. Ang ilan pang komento ay tungkol sa magandang kapalaran ni Daniel, nagtatanong kung kailan nila sila dadalhin upang magkita, kung kailan sila maaaring pumunta sa kanilang bahay para kumain, at iba pa. Tama,
Selena, kumpirmado na ang manager mo. Nagmamadaling iniba ni Sol ang usapan. Sure enough, nabaling agad ang atensyon ni Selena. Talaga? Sino ito? Hoy, hindi ko sasabihin sa'yo. Kung nangako ka sa akin ng pagkain, sasabihin ko sa iyo. Sabi ni Sol na parang nahihiya. Pinandilatan siya ni Selena, saka lumingon kay Daniel sa tabi niya. Daniel, sino ta? Kabanata 172. Patuloy na kamandat si Sol sa kanyang kapatid, ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Daniel, at walang awang sumagot, Ling Gigi. Sol, malungkot, hindi ba ako pinakain ng asawa mo ng kapirasong tadyang? Paghihiganti naman agad. Natigilan si Selena nang marinig ang mga salitang, Ling Gigi. Ang Ling Gigi na nag-iisang ginawang international actress ang hindi kilalang at hindi nakikilalang si Leng Manyon. Siya ba ang manager ko? Boss, hindi mo ibibigay yan. Binuksan mo ba ang pinto sa likod? Hindi ba't si Leng Manyon lang ang isinama ni Ling Gigi, hindi mga bagong dating? Sampain si Sol sa kanyang puso, kalokohan, syempre. Dahil sa utos ng kanyang kapatid, lumipad siya sa CTH magdamag para kumbansihin siya buong gabi bago niya ito kumbansihin. Dahil magre-retiro na si Leng Manyon. Sinabi ni Daniel na may ekspresyon na ang pagiging walang pag-iimbot ng publiko ay nagkataon lamang. Huwag banggitin na magbabakasyon si Ling Gigi at hindi magdadala ng mga bagong dating. Bahagyang nagulat si Selena, totoo ang chismis, talagang nagpaplano si Leng Manyon na umalis. Well, ito ay naayos na hindi pa matagal na ang nakalipas. Tumanggaw si Daniel. Puno ng panghihinayang si Selena, sayang nga, nasa peak na siya ng career niya pero pinili niyang magpakasal at magkaroon ng anak at sumuko sa kalagitnaan. Siya ang may posibilidad na masira ang record ni Song Lin at manalo ng 12 trophies at kumpletuhin ang Grand Slam Actress Achievement Actress. Ang maging reyna ng Grand Slam, ito rin ang kanyang ultimate goal. Nagkibit-balikat si Selena at sinabing, gayunpaman, ang mga individual ay may kanya-kanyang hangarin, at ang iba ay hindi gustong manghusga ng sobra. Ngunit, pumayag ba si Ling Gigi na kunin ako? Nabalitaan ko na siya ay may napakahigpit na personalidad. Sumasang-ayon ako, ngunit pagkatapos ay kailangan mong dumaan sa kanyang pagsubok upang matukoy ang kanyang posisyon at direksyon ng pagsasanay para sa iyo, sagot ni Daniel. Ay oo. Talagang magsisikap ako. Nang marinig ni Daniel na may susunod pang pagsubok, medyo gamaan ang pakiramdam ni Selena. Nakinig si Sol sa usapan ng dalawa at nag-click sa kanyang dila. Ang kanyang kapatid ay malamang na ilagay ang lahat ng kanyang plano sa kanyang buhay kay Selena. Sa tuwing tinutulungan niya siya, sinisikap niya ang kanyang makakaya na ipakita siyang matuwid at makatwiran, nang hindi siya binibigyan ng kahit kaunting pressure, o pakiramdam na may utang na loob sa kanya. Anong pagkahilig? Kung titignan ang lalong pagtitiwala ni Selena sa kanyang kapatid, aba, pakiramdam niya ay hindi na malayo ang araw na tinawag ni Guangming ang kanyang hipag. Grabe, madalas akong makakain ng mga ganitong masasarap na pagkain in the future hihihi. Gabi, marahil sa sobrang kabaliwan niya ngayon, maagang natulog si Rick sa gabi, pumikit si Selena at nakatulog ng mahimbing matapos siyang suyuan ng wala pang 5 minuto. Bahagyang hinaplos ni Selena ang maliit na lalaki sa noo, at sa kamarahang isinara ang pinto. Nakasandal si Daniel sa rehas sa pinto, at itinaas ang kanyang mga mata nang marinig niyang bumukas ang pinto, natutulog si Rick. Well, nakatulog ako ng mahimbing. Salamat sa iyong pagsusumikap ngayon. Hindi naman mahirap, sobrang saya ko rin. Ito ang unang pagkakataon para kay Rick na kumain ng 2 mangkok ng kanin. Tuwang-tuwa ang ekspresyon ni Daniel. Ngumiti si Selena at sinabing, bihira lang si Rick na sobrang supportive. Simula ngayon, hanggat hindi ako busy, gagawa ako ng masarap na pagkain para kay Rick madalas. Bahagyang kumunat ang noo ni Daniel nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumanggi, ayoko pa rin. Bakit? Naguguluhan si Selena. Tumingin si Daniel sa kanya, at tila may malungkot na tingin sa kanyang mga kilay. Nasa bibig mo na ang bibig niya. Ano ang dapat kong gawin kapag umalis ka? Kapag umalis ka, ano ang dapat kong gawin? Ang tila ordinaryong pangungusap na ito ay tila higit pa sa mababaw na kahulugan ang ibig sabihin, tulad ng isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang puso. Kabanata 173. Pagkatapos ng mga sinabi ni Daniel kagabi,
hindi nakatulog ng maayos si Selena. Marami siyang kakaibang panaginip noong gabing iyon, at napanaginipan pa niya ang gabi nang siya ay ininom ni Zhu Xiangcheng, at nanaginip na siya ay nawalan ng kontrol at nahulog kay Daniel. Ang eksena ay labis na hindi na kontrol. Paano ako magkakaroon ng ganoong panaginip? Masiglang hinaplos ni Selena ang kanyang buhok, binuksan ang gripo at binyanlawan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Cheer up, kailangan kong magulat sa bagong kumpanya ngayon. Bago lumabas, sabay-sabay siyang pinasaya ni Big Bun at Little Bun. Daniel, halika na. Itinaas ni Rick ang writing board, fight. Ang robot sa tabi ni Rick ay nag-spray ng mga paputok, at mekanikal na sinabing, halika, halika, halika. Salamat, salamat, Selena K. S. the Little Bun, and then bow to asterisk us, pero laging umiiwas ang mga mata nito kapag nakatingin sa kanya. Kung tutusin, halos ibigay niya iyon sa kanya sa panaginip kagabi. Sa wakas nakarating din sa Shengshi Entertainment. Nakatayo sa ibaba sa napakagandang gusali, na nakaharap sa bagong simula, mga bagong pagkakataon, at mga bagong hamon, ang dugo ni Selena ay nagbobomba sa kanyang dibdib. Nang lumakad siya sa gusali ni Shengshi, iisa lang ang nasa isip niya. Trench, wala, tao, sex. Ang maningning at maningning na paraan ng dekorasyon na ito, nang hindi iniisip, ay dapat na pangalawang rate na aesthetics ni Sol. Dumiretso si Selena sa elevator papunta sa opisina sa dulo ng ika-17 palapag ayon sa address na ibinigay sa kanya ni Sol kanina. Pasok po kayo. Isang formulaic na boses ng babae ang nagmula sa loob. Matapos itulak ang pinto, naramdaman ni Selena na nalinas ang kanyang mga mata. Halos mabulag ako ngayon sa labas, pero ang mga pangunahing kulay ng opisinang ito ay itim, puti at kulay abo, at napakasimple ng palamuti. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng black-rimmed glasses at isang champagne professional suit na nakaupo sa desk. Hi Ate Lynn, ako si Selena, nandito ako para mag-report. Hello, Selena, simula ngayon ako na ang magiging manager mo, Ling Gigi. Narinig mo na siguro na hindi ako nagdadala ng mga bagong recruit, pero magre-retiro na si Manyon, at kailangan ng kumpanya na mag-take over. Ang lokasyon niya, maikling paliwanag ni Ling Gigi, at sabay tingin sa kanya na parang isang searchlight, bagaman mapang-api ngunit hindi nakakainis. Ibang klase ang babaeng nasa harapan niya sa walang malasakit na si Ling Manyon. Ang unang impresyon na ibinibigay niya sa mga tao ay siya ay maganda, nakikilala at mayabang na maganda. Ang ganitong uri ng hitsura ay walang alinlangan na isang matalin na sandata sa industriya ng entertainment, ngunit ito rin ay isang tibak na may dalawang talam. Madaling malabel bilang isang florera, at mas madaling mahok sa magulo na balita. Medyo nagulat si Selena matapos marinig ang mga salita ni Ling Gigi, nag-exist ba siya bilang kapalit ni Ling Manyon? Masyado bang mataas ang pangangailangang ito? Gayunpaman, mas malaki ang kahirapan, mas nasasabik siya. Higit pa rito, ito ang kanyang layunin noong una. Bagaman sinasanay ka ng kumpanya bilang kapalit niya, may sasabihin akong pangit. Ang panahon ng pagsubok ay kalahating taon. Kung hindi mo matugunan ang aking mga kinakailangan sa oras na iyon, mawawala ka sa laro. Maaari kang manatili sa kumpanya, ngunit hindi na kita isasama muli. Intindihin, sabi ni Ling Gigi na may malamig na mukha. Agad namang tumanggo ng seryoso si Selena, understood. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto, at pumasok ang isang chubby at mabait na batang babae. Ito ang katulong na inayos ko para sa iyo. Hi Ate Shi, ako si Hataw, pwede mo akong tawaging Tauzi. Medyo nahihiyang pakilala ng batang babae. Kamusta? Maganda ang unang impresyon ni Selena sa mabilog na munting katulong na ito. Kabanata 174. Matapos ipakilala ang maliit na katulong, binigyan siya ni Ling Gigi ng isa pang set ng mga susi. Ito ang apartment na inayos ng kumpanya para sa iyo, dapat kang lumipat doon sa lalong madaling panahon. Mula sa gilid ng kanyang mata, nasilip ni Selena ang maliliit na karakter na nakaukit sa susi, Pearl River Royal View. Depende sa ayusin ang Pearl River Emperor View para sa kanya, isang bagong dating nakakapasok lang sa kumpanya. Ang pinakamahal na villa sa lungsod B ay ang Platinum Emperor Palace, at ang pinakamahal na apartment ay ang Pearl River Emperor View,
na parehong mga proyektong binuo ng Lu Group. Naalala niya na nakatira din si Susie sa Pearl River Dijing. Si Shengshi ay talagang mayaman at makapangyarihan. Medyo napahiya si Selena. Salamat, Sister Lin, pero, baka hindi ako makalipat doon pansamantala. Sinulyapan siya ni Ling Gigi, may boyfriend ka na. Nang makitang mali ang pagkakaintindi niya sa kanyang boyfriend, nagmamadaling nagpaliwanag si Selena, hindi dahil sa boyfriend. May isang bagay na kailangan kong tumira kasama ang aking kaibigan para sa isang sandali, at lilipat ako doon sa sandaling naayos na ang usapin. Ipinapangako ko na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho, at ang lugar kung saan ako nakatira ngayon ay napakapopular din. Hindi na nagtanong pa si Ling Gigi, at sinabing may seryosong mukha, alamin mo lang kung ano ang nasa puso mo. Hindi ako masyadong makikialam sa iyong mga pribadong gawain, ngunit kailangan ko pa ring ipaliwanag sa iyo ang ilang mga may prinsipyong isyo. Ang una ay hindi ka pinapayagang umibig sa yugtong ito, hindi ko na kailangan pang sabihin sa iyo ang dahilan diba? Si Leng Manyon, na pinalaki niya mula sa rookie, ay kailangang magretiro bigla para sa isang lalaki, na medyo tumama sa kanya. Ang pakiramdam na ito ng pagiging inabandona sa kalagitnaan ng mga kasamahan sa koponan na lumaban ng sama-sama ay nagpalungkot sa kanya ng ilang sandali. Sister Lin, makatitiyak ka tungkol dito, gusto ko lang kumilos ng maayos. Mariing sabi ni Selena. Namilog ang mga mata ni Lin Gigi nang marinig niya ito, at hindi siya nagpahayag ng anumang espesyal. Kapag ang isang babae ay nakatagpo ng pag-ibig, ang kanyang ulo ay nahihilo, kahit 100 makamandag na panunumpa ngayon ay walang silbi. Sumunod, ipinaliwanag sa kanya ni Lin Gigi ang ilang mga patakaran at regulasyon ng kumpanya, at pagkatapos ay iniabot sa kanya ang isang dokumento. Ngayon ang Star Entertainment ay magsasagawa ng isang press conference, ang pangunahing nilalaman ay upang ipahayag na ikaw ay pagbabawalan. Nakahanda na rin ang ating press conference bukas ng alas 9 ng umaga. Ito ang proseso ng press conference at pag-iingat, pati na rin ang mga katanungan na maaaring itanong ng mga reporter. Dapat kang bumalik at tingnang mabuti. Panipi. Kinuha ni Selena ang dokumento. Sister Lin, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Bagamat si Ling Gigi ay palaging may malamig at mahigpit na tingin sa kanyang mukha, si Selena ay hindi man lang nakaramdam ng hindi komportable, sa halip ay nadama niya ang kanyang kaligtasan. Sa kumpanya bilang tagapagtaguyod upang mahawakan at ayusin ang lahat, kailangan lang niyang mag-concentrate sa mahusay na pag-arte, na mas madali kaysa dati. Nang makita ang tunay na pasasalamat at espiritu ng pakikipaglaban sa mga mata ng babae, medyo tumaas ang pagiging pabor ni Lin Gigi. Kalimutan mo na, subukan natin. Bagamat kadalasan ay medyo hindi mapagkakatiwalaan si Sol, kahit papaano ay may mabuting mata siya sa mga tao. Tuwing may naghuhukay dito, walang hindi sikat. Sige, kakausapin kita tungkol sa ilang detalye mamaya. Kung mayroon kang hindi maintindihan, huwag mag-atubiling tawagan ako. Sige. Ate Lin, mauna na ako. Ngayon si Selena ang nagmaneho ng itim na Audi na inihanda ni Daniel para sa kanya pagdating niya sa Shengshi. Masyado siyang na-expose kamakailan. Kung magpapatuloy siyang magtrabaho sa subway, magiging napakahirap na makilala siya. Sa pagbabalik, tuwang-tuwang sinubukan ni Selena ang function ng automatikong pagmamaneho. Matapos iposisyon at ay navigate ang kotse, automatiko itong nagsimulang magmaneho. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya habang nakaupo sa driver's seat. Nakakamangha, binabago talaga ng teknolohiya ang buhay. Sa sandaling ito, dapat ay tapos na ang press conference ng Starlight Entertainment, kaya kinuha ni Selena ang kanyang telepono at binuksan ang Weibo para tingnan ang mga reaksyon sa internet. Kabanata 175. Pagkatapos ng press conference, ang galit ng mga netizens ay umabot sa hindi pa nagagawang taas. Maganda ang ginawa ng Empire sa pagkakataong ito, dapat ipagbawal ang ganitong uri ng B. Tik. Ang yabang ko tapos may ginawa akong mali, lasing din ako. Sayang naman ang The World, na napakagandang script. Bakit lahat kayo pinapagalitan si Selena? Sana may umahan at bumugbog sa kanya. Masyadong benevolent yata si Susie, dapat diretsong magsampa ng kaso. Sino ang benepisyaryo sa likod ng mga krimen ni Selena, na humihingi ng laman ng tao mula sa isang Panginoon? Hindi lang iyon,
Hanggat may nagsasalita ng isang salita para kay Selena, lahat ay mag-uumapo upang salakayin ang taong iyon, kaya ngayon ay walang nang ahas na magpahayag ng ibang opinyon. Malamang na napilitan si Susie na magmadali, at halatang gustong gumawa ng mabilis na desisyon para durugan siya hanggang sa puntong hindi na siya makatalikod. Nalaman ni Selena na may mali, ang kanyang Weibo ay biglang na-tweet ng mga tao, at ang mga komento ay nagsimulang tumaas. Ano na naman ang nangyari? Ilang beses na umitim ang screen ng telepono bago ito tuluyang naon muli ni Selena sa kahirapan, at naisip kung ano ang nangyari. Ngayon lang, nag-post si Sol ng Weibo. Koy Little Prince, maligayang pagdating Selena sa aming maunlad na pamilya. Selena. Fuck. Hindi napigilan ni Selena na manlaki ang mga mata sa pag-aakalang mali siya. Maaaring masyadong mataas ang profile ni Sol. Sa sandaling lumabas ang Weibo na ito, sumabog ang buong Weibo, at dinagsa ito ng lahat ng netizens. Fuck, anong nakita ko? Sumali talaga ang B. Tik na si Selena sa Shengshi Entertainment. Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Nahak siguro ang cute kong Koy. Tiyak ay. Ayan yun. Ang Shengshi Entertainment ay may kilalang reputasyon sa industriya. Paano pa kayang pumirma ng kontrata sa isang hamak at walang hiyang B? Tik na tulad ni Selena. Kung totoo ito, palaging itim si Shengshi. Sa buhay na ito, hindi na ako muling makakapanood ng isang drama na ginanap ng isang maunlad na artista. Maganda ang impresyon ko kay Sol noong una, ngunit hindi ko akalain na siya pala ang nasa likod ng mga eksena para tumulong sa mga masasama. Masyadong disappointed. Sino ba ang hindi magandang pumirma? Bakit kailangan mong pumirma sa ganitong uri ng tao? Dahil lang sa maganda siya. O she want tea. Ang B. Tik Selena na iyon ay hindi dapat natulog sa aking Koy male god. Walang dapat pumipigil sa akin. Papatayin ko siya. Napasapaw si Selena sa kanyang noo, alam niyang magiging ganito. Dapat bang maging ganoon kay Nip si Sol? Bakit hindi maghintay hanggang matapos ang press conference para ipahayag ito? Hindi ba ito sadyang naghahanap ng pasaway? Nang makita ang sigasig ng karamihan, at maging ang iba pang mga artista sa ilalim ng Weibo ni Shengshi ay nagsimulang madamay at maabuso, iniisip ni Selena kung dapat ba siyang gumawa ng isang bagay. Sa susunod na segundo, may nakita siya, at biglang natigilan sa pagkamangha, doon. She, anong nakita niya? Nakita niya talaga ang account ni Daniel na ni-repost ang post ni Sol sa Weibo. Ang account ni Daniel ay parang zombie fan, nagpo-post ng lahat ng mga formulaic na bagay, tulad ng pagdiriwang ng anibersaryo ng grupo, ang pagtatatag ng bagong departamento, ang pagkumpleto ng isang malaking proyekto ng kooperasyon, o ilang hindi maintindihang propesyonal na mga teorya sa ekonomiya. Gayunpaman, maraming tagahanga si Daniel. Paano naman ang mga lalaking Diyos, kahit kalahating taon lang ang update, lahat ng advertisement ay nakapost pa rin, at marami pa ring mga handgal na fans ang humahabol sa kanila. Ngayon, si Daniel, na palaging nagbibigay pansin lamang sa malalaking kaganapan ng grupo, ay talagang nag-repost ng Weibo ni Sol, at nag-type pa ng maraming salita, "Welcome Selena to join." Ngayon ay hindi na kasing simple ng isang kawali. Agad na sumabog ang trapiko ng Weibo, at hindi na kayanan ng system ang pagkarga at nag-crash pa ng ilang minuto bago nakarecover. Kabanata 176. At ang opinyon ng publiko sa internet ay bumalik din sa isang mahiwagang sandali. Diyos, anong nakita ko? Pupunta ako sa banyo para kumain ng Sanjan siyang huminahon ka. Maaaring ang isa ay pag-hack ng account, at ngayon kahit si Daniel ay nag-repost nito, kaya maaari pa rin itong maging isang pekeng. Pinirmahan talaga ng Shengshi Entertainment si Selena. At pati si Daniel ay nabigla. Hindi ko na maintindihan ang mundo. Dahil ni-retweet ito ni Daniel, nangangahulugan ito na dapat niyang malaman ang tungkol dito at sumang-ayon pa siya sa desisyon ni Shengshi. Maaaring nasa on ng ulo si Sol ng ilang sandali, ngunit talagang imposible si Daniel. Kaya, kakaiba ang bagay na ito. Oo, dapat may mali. Baka may susunod na malaking hakbang si Shengshi. Maghintay para sa pagbaliktad. Hindi ako nagsasalita, hinihintay ko lang ang baliktad. Suportahan ang aking lalaking Diyos. Naghihintay na lumabas ang katotohanan. Magtiwala ka sa utak ko. Sa madaling sabi, matapos itong i-retweet ni Daniel,
Ang isang panig na opinyon ng publiko ay nabawi sa isang iglap, at ang lahat ng mga netizens ay nagsimulang manatiling neutral, at kahit na unti-unting nanambalik ang kanilang pakiramdam. Si Selena ay nag-swipe ng Weibo sa lahat ng paraan, at ang serye ng mga pagbabagong ito ay nagpahanga sa kanya. Oo naman, pambihira ang pag-atake ng malaking diablo. Ang pangunahing dahilan ay ang imahe ni Daniel ay masyadong perpekto. Kailanman ay hindi siya nakagawa ng maling desisyon mula noong kinuha niya ang Lu Corporation. Sa panahon ng krisis sa ekonomiya 5 taon na ang nakararaan, maraming kumpanya ang nabangkarot at nagsara. Tanging ang Lu Corporation lamang ang nakaligtas at umahan sa agos. Talaga, sinabi niya ang mga salita ay tulad ng isang orakulo, walang sino man ang hindi naniniwala. Kasabay nito, sa sala sa ibaba ng tirahan ni Lu. Gamulong-gulong si Sol sa sofa habang hawak ang kanyang cellphone, dim it. Ano ang pinagsasabi nitong mga balimatards? Anong ibig mong sabihin? Maaaring mabigani ako sa sex sa ilang sandali, ngunit talagang hindi mo magagawa. Anong fuck? Ako ta. Ang taong nahuhumaling sa sex ay malinaw na ikaw. Ikaw ito, ikaw ito, ikaw ito. Oh, Jun Feizo. Nagkamali ako, mas mali ako kaysa kay Dawi. Umiiyak na bumalik si Selena. Ikalawang Young Master, narinig ko ang pag-ungol mo sa loob mula sa malayo, ano ang sinasabi mo? Wala lang. Napaupo si Sol sa isang iglap, mahirap sabihin kung siya ay mali. Ngayon lang gamulong si Sol ng daan-daang beses nang hindi man lang tumitingin kay Daniel, na agad na iniangat ang ulo mula sa libro, bumalik ka na, nakilala mo na ba si Lin Gigi? Paulit-ulit na tumango si Selena, I've seen you, Sister Lin is pretty nice, she is exactly my type, she looks so safe with a cold face and a unhappy look. Daniel, parang walang mali sa pahayag na ito, pero bakit parang na-insecure siya? Pagkatapos magsalita ni Selena, agad niyang pinandilatan si Sol, Second Young Master, masyado kang naiinip, bakit ngayon mo pa inaanunsyo ang pagpirma ko kay Shengshi? Sinabi ni Sol na may matalino at makapangyarihang pananalita ng isang Young Master, syempre ito ay para pasiglahin ang iyong kasikatan. Tingnan mo kung gaano kasikat ngayon, at pinag-uusapan ka ng lahat. Isang, hihihi, ang pinakawalan ni Selena. Inikat ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi dahil sa pagliligtas ni Daniel, pareho tayong matatawag na adult at lawyers, okay. Nang marinig ang mga salita, sa wakas ay nagpakita si Sol ng ilang pagkakasala, at bumulong sa mahinang boses, kung magmura ka, sampin ka na lang, gayunpaman, ang katotohanan ay mabubunyag na bukas. Expected niya na papagalitin siya ng netizens, pero hindi niya akalain na papagalitin siya ng ganito, kaya pinag-isipan pa rin niya. Naging berde ang mukha ng kanyang kapatid nang makita niya ang mga komentong iyon ngayon lang. Ngayon ay maaari kang mag-post sa Weibo upang ipahayag ang press conference bukas, paalala ni Daniel. O sige, ay papost ko agad. Matapos i-post ni Selena ang Weibo, ni-retweet agad ito ni Sol, at hindi nagtagal, ni-retweet din ito ni Lin Gigi. Sa oras na ito, nag-flash ang screen ng telepono, at isang tawag ang pumasok, at ang caller ID ay si Luis. Kabanata 177. Hoy, Jiang, Selena, pumirma ka talaga ng kontrata kay Shengshi. Bakit hindi mo ako pinag-usapan? Nakita mo ba yung email na pinadala ko sa'yo? Sigaw ni Luis mula sa kabilang dulo ng telepono. Ah, hindi ka ba busy? Hindi kita inistorbo. At saka, ano ang kinalaman nito sa email na ipinadala mo sa akin? Sobrang lakas talaga ng boses ni Luis. Awkward na ngumiti si Selena kay Daniel, at saka kinuha ang phone at umakyat sa taas para sagutin ang tawag. Sa kanyang likuran, hinimas-himas ni Sol ang kanyang baba at binigyan ng isang makahulugang tingin ang kanyang kapatid, Kuya, mukhang may mang-trip sa iyo. Oh, sorry to see you, kailangan kong mahulog ang loob ko sa babaeng katulad mo. Buti na lang, ayoko ng tipong thirst ni Selena. Grabe ang mga karibal. Halos mamatay sa galit si Luis sa kabilang dulo ng telepono, hindi mo pa nababasa ang email mo. Sorry, nakalimutan ko. Mahalaga ba ito? Akala ko ito ay isang uri ng kalokohang video. Huminga ng malalim si Luis at sinabi ang bawat salita, ikaw, ngayon, sa segundong ito, buksan mo ang mailbox ko para tingnan kung ano ang ipinadala ko sa iyo,
Huwag ibaba ang telepono ko, buksan mo na. Sige, sige, pupunta ako at tingnan ko. Nag-aatubili, binuksan ni Selena ang computer at nag-login sa mailbox, nakita ang email na ipinadala sa kanya ni Luis, at pagkatapos ay na-download ang attachment sa email. Naka-attach ang isang larawan at isang audio. Nag-click muna siya sa larawan, at ang nilalaman ng larawan ay isang WeChat chat record. Ang cute ng apo ko o ang gwapo ng anak ko. Daniel, sino ang pumili ng damit para sa inyo ni Rick? Yan ba yung babaeng gusto mo? Okay. Alam kong hindi ka makapili ng ganitong style ng damit. Tingnan kung gaano kaliwanag at kaganda ang kulay. Hindi tulad ng marunong kang magdamit ng maalikabok na damit sa buong araw, at ihagi si Rick sa maalikabok na damit. Kailangan talaga ng pamilyang ito ng babae. Ang litrato ay kinuha rin niya. Okay, mabuti. Pupunta na ako, kalaban ng langit ang future sister-in-law ko. Talagang mayroon kang kakayahang hayaan kang magsuot ng mga damit na ganito ang kulay, at masunurin na kumuha ng mga larawan. Binigyan kita ng isang set noon, at ang kulay ay katulad nito. Ang iyong mga mata ay labis na mapanlate, at pinapuna mo ang aking mga aesthetics. Sa unang tingin, ang mga tao sa pag-uusap na ito ay si Daniel, ang mga matatanda ng pamilyang Lo, at si Sol. Nanonood ka ba? Udyok ni Luis. Oo. Tumanggaw si Selena na may masalimuot na ekspresyon, at saka binuksan ang audio. Pagkatapos ng mga kaluskos, ang boses ni Luis ay nagmula sa loob. Uncle, anong ibig mong sabihin kay Selena? Pagkatapos ay dumating ang boses ni Daniel, kay Selena. Oo, hindi ba sa tingin mo ay masyadong kakaiba at malabo ang ugali mo kay Selena? Tanong ni Luis. Tamad at delikado ang tono ni Daniel. I think I've made it obvious enough, since hindi mo pa rin naiintindihan. Nang marinig ito, biglang tumaas ang puso ni Selena sa kanyang lalamunan, para bang nararamdaman niya ang mood ni Luis habang hinihintay ang sagot ni Daniel. Daniel, anong sasabihin niya? Matapos maghintay ng 3 segundo, tila 3 siglo, sa wakas ay dumating ang boses ni Daniel sa audio. Sinabi niya, nakuha mo. Natarante si Selena, anong nangyayari? Intindihin ang ano. Nang maisip ni Selena na may namiss siya at pinindot niya ang mouse para i-replay, mula sa kabilang dulo ng telepono ang malamig na boses ni Luis, huwag ka nang makinig ulit, tama ang narinig mo, 3 salita lang talaga ang sinabi niya. Pero, bago niya sabihin ang 3 salita na iyon, he kissed you in front of my face. Kabanata 178. What? Blanko ang mukha ni Selena, bakit hindi ko alam? Lasing ka noong gabing iyon ang gabi kung kailan nag-dinner ang crew para sa akin, paalala ni Luis. Sa wakas na alala ni Selena. Gabi iyon nang siya ay pumunta sa maling kahon at ginahasa ni Zhu Xiangcheng. Nang maglaon, si Daniel ang personal na nagpabalik sa kanya sa kahon ng studio, at hiniling sa kanya na hintayin itong umuwi kasama niya pagkatapos ng pagtatapos. Nang maglaon, nang una niyang makita si Daniel, siya ay lasing at nahimatay, at wala siyang maalala sa mga nangyari pagkatapos. Nasa tabi niya si Luis noong mga oras na iyon, at dapat nangyari ang pag-uusap nila ni Daniel noong mga oras na iyon. Nang makitang matagal na hindi nag-reply si Selena, wala nang pag-asa si Luis noong una, pero mas lalo siyang nasaraan ng loob, hindi pa rin ako naniniwala. Alam kong hindi conclusive evidence ang dalawang ito. You can take the screenshot as if Daniel was there perfunctory to his parents. Hindi ko man lang naitala sa recording ang mga importanteng bagay, walang kwenta ang mga salitang walang laman. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang buntong hininga ang lumabas sa kabilang dulo ng telepono. Luis, maniwala ka man o hindi ito makakaapekto sa desisyon kung pumirma kay Shengshi. Kahit na meron talaga siya para sa akin, hindi niya babaliwalain ang publiko at pribadong interes at sasamantalahin ang kanyang posisyon. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ka gagawa ng bagay na pumipilit sa akin. Sa sandaling sinabi ito ni Selena, alam ni Luis na tapos na ito. Hindi niya akalain na umabot sa ganoong lebel ang tiwala ni Selena kay Daniel. Ilang buwan pa lang niya itong nakilala. Patuloy ni Selena, salamat, alam kong may pakialam ka sa akin. May press conference bukas, at kailangan kong mag-concentrate sa paghahanda para sa huling laban. Kapag natapos na ang usaping ito,
Magkita tayo at mag-usap ng detalyado. Kapag natapos na ang bagay na ito, mahuhulog ka sa bitag ni Daniel. Walang takas. Hindi. Nasa ilalim na siya ng hukay ngayon. Paano kung nalaman ko? Wala siyang magawa. At, hindi lang kita inaalala. Anong karapatan niyang hamakin ang mga kilos ni Daniel? Ang kanyang ginagawa ay hindi masyadong marangal. Nakaramdam si Luis ng matinding kawalan ng lakas. Sige at magkita na lang tayo mamaya. Well, bye. Ibinaba ni Selena ang telepono, parang naubos ang lahat ng lakas sa katawan niya. Walang lakas niyang ibinagsak ang sarili sa kama sa likuran niya, blanko ang ekspresyon, at hindi nakatutok ang mga mata sa kisame sa itaas ng ulo niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-recover sa sinabi ni Luis na, "He Stu in front of my face." Malamang dahil malakas ang image sense niya at brain comprehension ability bilang artista, halos maibabalik niya sa isip niya ang eksena noong mga oras na iyon. Bumibilis ang tibok ng puso kaysa isang beses. Kinuha ni Selena ang kanyang telepono at mabilis na nagpadala kay Daniel ng mensahe sa WeChat. "Boss, kailangan ko po kabisaduhin ang manuscript ng press conference kaya di ko na kailangan yayain na kumain sa gabi, pwede na lang akong kumain ng prutas, sobrang dami ko nang kinain kagabi, sakto lang para pamayat sa lungguhit." Subukang maglagay ng walang pakialam na tono. "Wala ka dapat makita, tama." Halatang magaling siyang mag-disguise, pero wala man lang siyang tiwala sa harap ni Daniel. Sa ibaba ng sala, tiningnan ni Daniel ang WeChat message na kakapadala lang ni Selena, bahagyang itinaas ang mga mata, at hindi malinaw na tumingin sa direksyon ng kwarto ni Selena. Mabilis na yumoko si Sol upang silipin, at pagkatapos ay puno ng pagkabigo ang kanyang mukha. "Talaga, hindi magluluto ang aking hipag ngayong gabi. Inaasahan ko ito sa wala, malungkot." Pagkatapos magsalita, inilibot niya ang kanyang mga mata, ipinulupot ang kanyang mga braso sa balikat ng kanyang kapatid, at same time na sinabi, "Ang batang iyon na si Luis ay itinulak sa pagmamadali, tama ba?" This time parang medyo walang awa na siya. Kabanata 179. Inalis ni Daniel ang kanyang tingin, ang kanyang mukha ay parang ibabaw ng lawa na tinatangay ng hangin, bagamat may mga alon ay mabilis itong bumalik sa kalmado. Alam niyang darating ang araw na ito, at matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Bagamat ang panahong ito ay parang paglalakad sa manipis na yelo, sa wakas ay nalampasan ito ng walang anumang panganib, at ngayon ay ito na ang pinakamagandang sitwasyon na naisip niya. Ang sumunod na lang niyang gawin ay maghintay. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang kapatid, hindi maiwasan ni Sol na mag-alala para sa kanya. Ginugol ng kanyang kapatid ang lahat ng kanyang pagtitiis at pagtitimpi sa buhay nitong ilang buwan, kung sakaling may mangyari, hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanya. Simula nung nakilala niya si Selena, wala talaga siyang pinagbago. Hindi naman kalabisan kung sabihin na siya ay isinilang na muli. Inaasahan ko talaga na bumalik siya sa kanyang orihinal na hitsura, at maging mas nakakatakot. Nagpasya ako, pupunta ako sa templo bukas para magbigay galang sa kanyang kapatid, at kailangan kong lumuhad ng ilang sandali pa. Si Selena, na pumayag na isaulo ang manuskrito, ay nakahiga sa kama ng hindi bababa sa 2 oras. Hindi ako nag-isip tungkol sa anumang bagay, ganap na walang laman ang estado. Sa pangkalahatan, kapag nakatagpo siya ng isang bagay na napakahirap lutisin, gagamitin niya ang pamamaraang ito upang maibsan ang pressure. Kapag hindi mapawi ng pamamaraang ito ang pressure, maaari lamang siyang pumili ng ilang mas matinding pamamaraan. Gayunpaman, ito ay matagal na mula noong may isang bagay na gumugulo sa kanya sa isang lawak. Pagtingin sa orasan sa dingding, halos 10:00 na, kaya bumangon si Selena at gumugol ng 1 oras sa pagsasaulo ng mga materyales na ibinigay sa kanya ni Ling Gigi. Ang kanyang mga linya ay solid, at medyo simple na kabisaduhin ang mga bagay na ito. Noon lang niya napagtanto na hindi siya hinahanap ni Rick buong magdamag, marahil dahil sinabi ni Daniel kay Rick na busy siya. Pagkatapos kabisaduhin ang mga materyales, titingnan ni Selena ang Little Bun. Naglalakad papunta sa pinto ng kwarto ng Little Bun, naisip ni Selena na malamang nakatulog ang maliit na lalaki, kaya marahan niyang itinulak ang pinto. Bilang resulta, ang mainit na dilaw na lampara sa gilid ng kama ay nakabukas sa sandaling ito ay itinulak. Nakita ko si Rick na nakaupo sa gilid ng kama, nakatutok sa paglalaro ng Rubik's Cube,
at si Daniel na nakaupo sa gilid ng kama, na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa malamig na mukha. 54 minuto pasado alas 10 na, at alas 11 na sa loob ng 6 na minuto, sabi ni Daniel. Ang implikasyon ay gabi na, dapat kang matulog. Patuloy na inikat ni Rick ang Rubik's Cube na nakabaon ang ulo dito na parang hindi niya narinig, at naipon ito sa loob ng ilang segundo. Kinuha ni Daniel ang isang makulay na fairy tale book na may maliliit na kuneho at malalaking masasamang lobo na binili ni Selena kanina sa bedside table, at walang ekspresyong nagtanong, alin ang gusto mong marinig? Sa wakas ay itinaas ng maliit na ban ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, ngunit ang kanyang tingin ay tila medyo mapanlit. Kinurot ni Daniel ang kanyang mga kilay at nagpalit ng, On the Monarch. Binaliwala ito ni Rick. Nagpalit si Daniel ng, isang maikling kasaysayan ng panahon. Hindi pa rin interesado ang maliit na tinapay. Sa wakas ay sumuko na si Daniel, napatingin sa relo niya, naging malungkot ang mukha, alas 11 na. Nang makitang malapit ng magalit si Daniel, nagmamadaling kumatok si Selena sa pinto na may mahinang pagubo, Baby, hindi pa ba siya tulog? Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang maliit na tinapay sa kama, na hindi kumikibo tulad ng isang bundok, ay naghagis ng isang Rubik's Cube na parang isang maliit na ipoypo at tumakbo. Niyakap niya ang kanyang guya ng napakahusay, itinaas ang kanyang maliit na ulo, at ang kanyang malalaking mata ay kumikislap na parang mga discharge ng kuryente, nakatingin sa kanya. Napahawak si Selena sa kanyang dibdib, ipinahayag na nakatanggap siya ng alam na suntok. Kabanata 200. Nang makitang paparating si Selena, ipinakita ni Daniel ang isang maluwag na ekspresyon, tapos ka na ba? Well, muntik ko nang bigkasan ito. Tumanggaw si Selena, umupo sa kama habang nakayakap si Rick, at tinakpan si Rick ng kubrekama. Agad namang lumapit si Rick para kunin ang makukulay na fairy tale book sa gilid ng kama na labis niyang hinamak ngayon, at ipinahayag na gusto niyang basahin niya ito. Ipagpatuloy ang pagbabasa mula kagabi. Tanong ni Selena. Hinawakan ni Rick ang kubrekama gamit ang kanyang maliliit na kamay, at masunuring tumanggo. Okay, basahin natin ang The Little White Rabbit of Politeness. Ngayon, huminga si Selena, at nagsimulang magkwento sa maliit na tinapay. Narito na ang mainit na tag-araw, at ang munting ibon ay sumisigaw mula sa puno, mainit. Ang init. Ang magandang maliit na puting kuneho ay nakasuot ng magandang floral na damit, naghuhuni ng kanta, at tumalon sa tulay. Gusto nitong pumunta sa tapat para mamites ng mga kabute. Habang binabasa ni Selena ang kwento, nakaupo si Daniel sa upuan sa tabi niya, nakasandal ang noo, tahimik na nakikinig sa matamis at malambing na boses ng dalaga sa gabi. Tila naiintindihan niya kung bakit kailangang makinig ang kanyang anak sa ganoong childish content tuwing gabi para makatulog. Ang mahalaga ay hindi ang nilalaman, ngunit kung sino ang nagbabasa ng kwento. Wala pang 5 minuto ng kwentuhan ay inaantok na ang maliit na ban, bahagya siyang tinapik ni Selena sa likod, at hindi nagtagal ay nakatulog ng mahimbing ang maliit na lalaki. Pasensya na at nagambala pa kita. Nagpasalamat si Daniel sa kanya. Walang problema, sabi ni Selena. Medyo emotional ang expression niya. Daniel, alam mo ba? Sa totoo lang, galit na galit ako sa mga bata noon. Maput, tumanggaw si Selena. Ngunit hindi sinabi ang tunay na dahilan. Anyway, sa tingin ko ay nakakainis ang mga bata, at gusto kong magtago kapag nakikita ko sila. Pero, hindi ko alam na gusto ko ng mga maliliit na buns. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko. Anong klaseng pakiramdam ito? Lagi kong nararamdaman na may espesyal na koneksyon sa pagitan natin, ito ang maalamat na kapalaran. Tiningnan siya ni Daniel ng malalim, walang imposible sa mundong ito, hindi mo pa ito nakikilala. Bahagyang natigilan si Selena, at malabong sumagot, malamang. Gabi na, maliligaw na rin ako at matutulog na. Boss, matulog ka na rin ng maaga. Oo, tumanggaw si Daniel, tapos biglang tumabi sa kanya. Nagulat si Selena, at subconsciously nagtago pabalik. Nang makitang malapit ng hawakan ni Daniel ang kanyang mukha, nilagpasan lang siya nito, hinimas ang maliit na bun sa likod niya, at mahinang sinabing, magandang gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman ni Selena na nanaginip siya habang siya ay tulala. Nanaginip siya na si Daniel ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hinihimas ang kanyang mga labi,
at sinasabing, "Magandang gabi, mahal kita," sa kanya. Well, nagkaroon na naman ako ng kakaibang panaginip. Ngunit ito ay malinaw na isang panaginip, bakit ito nagparamdam sa kanya ng totoo? Kasabay nito, ang Pearl River Royal View. Malalim na ang gabi, ngunit ang gusali ng apartment ni Susie ay maliwanag pa rin, at ang kapaligiran ay lubhang nakapanlulumo. Umupo sina Janice at Kui kay Jing sa sulok ng sofa, ni isa sa kanila ay walang nang ahas na gumawa ng ingay. Ngayong umunlad na ang usapin hanggang sa puntong ito, hindi mo na sila masisisi muli sa pagkakataong ito, hindi ba? Sinong mag-aakala na si Selena ay pumirma sa Shengshi Entertainment pagkatapos lamang ma-kick out? Kung pumirma siya sa ibang kumpanya, madali itong hawakan, at kung gusto ni Empire na harangin ang mga tao, kahit pipirmahan siya ng mga kumpanyang iyon, tiyak na hindi niya sila masusuportahan. Ngunit ito ay naging isang maunlad na edad. Sa harap ng Shengshi, dead letter lang ang ban order ng Empire Entertainment. Noong una ay gusto ni Janice na aliwin si Susie, na sinabi na sa kasalukuyang reputasyon ni Selena, kahit na sa isang maunlad na edad, hindi siya makakabawi. Pero wala talaga siyang tiwala na sabihin iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit si Daniel ay nagpakita sa oras na ito.